maihahalin tulad mo siya sa buhay. Meron siyang ups and downs. May naka-emboss, may nakababa. Merong intricate, merong simpleng design. Tapos lasting siya. Lasting yung material. Lasting siya. Parang buhay. I'm Juan Miguel Azares Ramirez. Kilala yung family namin as good producers of Repoussé products. Since I was teenager, nag-start na ako sa ganitong trabaho. Yung Repoussé siya yung tawag ng mga westerns. Tapos yung pukpuk naman, yun yung local term dito sa Pampanga or sa Pilipinas. Usually nakikita siya basic sa mga simbahan ng Katoliko. Yun yung mga suot ni Jesus Christ, ng mga santo. Pero nakikita din siya sa mga pageants, yung mga ginagamit ng mga contestant. Ikakabit yung design stencil sa metal sheet. And then pupukpukin para may emboss. Pagka-emboss, ibabaliktad. Pagkabaliktad ay lalagyan ng detailing and more design, mas intricate design. Tapos ika-cutting. Pagka-cutting, susunugin tsaka isa-solder. Pagka-solder, fi-finish para makintab. Pag nakikita nila yung trabaho ko, usually na-amaze sila kasi makikita mo metal sheet, tapos magkakaroon siya ng design. Tapos syempre ako matutuwa ako. Nakilala yung family namin na nagpo-produce ng magaganda tsaka quality na trabaho dito sa industry na to. Bali, 4th generation na kami. Yung pinakaunang nagpukpok sa family namin is yung lolo ko sa tuhod, si Pablo Ambo Ramirez. Nag-aral siya dun sa Eskwela Taller de Filipinas kasama si Juan Flores. Tapos naging co-artist and apprentice pa sila ni Maximo Vicente, famous Spanish artist. Tapos napasa na sa lolo ko, sa tatay ko, hanggang sa amin. Dahil ako yung pinakabata sa family namin na naggaganito or sa industriya dito sa Pilipinas, sa pagkakaalam ko, napapressure ako kasi ako yung merong list na pinakakonting experience, tapos kailangan ko pa makipagsabayan sa kanila. Para sa akin, passion na lang na i-pursue ko yung art. Tapos proud ako kasi yung father ko, yung grandfather ko, great-grandfather ko, may legacy na sila naiwan. Personally sa akin, yung pagde-design, therapeutic siya. Kasi na-express mo yung emotion mo. Tapos, nagiging focus ka sa isang bagay. Nawawala yung iba mong iniisip. Magpo-focus ka na lang paano mo ipoproduce ng maganda yung gusto mong gawin. Dito ko mas nakilala yung sarili ko. Kung ano yung mga gusto kong gawin, ano yung gusto kong marating talaga bilang ako. Gusto ko pag yung mga tao pumasok sa art or nakakita ng art, ganun din yung maramdaman. Ma-enlighten sila, makarealize ng bagay-bagay personally. Iba siya kasi metal siya eh. Yung painting pag nabasa, mawawala, masisira. Tapos, pag nasunog, wala na. Mapapanish na yung art niya. Pero yung sa metal art, mag-stay siya kahit matabunan ng lupa.